kapag bibili po kayo ng engine oil, ang unang-una niyong titingnan ay kung para saan ba yan. Yan ba ay para sa tigasolinang makina o yan ba ay para sa diesel? Kung yan ba ay para sa motor o para sa kotse. Kapag tigasolina ang sasakyan mo, bilhin mo ay yung engine oil na for gasoline. Kapag diesel ang makina mo, ay bilhin mo yung pang diesel na engine oil. Pero kung minsan, meron ding mga engine oils na pwede sa diesel at saka sa gasoline. Pero kung ako ang tatanungin nyo, bibili rin lang naman talaga ako ng langis, ay bibili na ako ng langis na specific para doon sa makina ko. Tapos huwag na kayong mag-eksperimento ng gagamit kayo ng engine oil ng motor para sa makina ng kotse or gagamit kayo ng engine oil para sa kotse, gagamitin nyo naman sa motor. So ang next naman pong titingnan natin kapag bibili tayo ng engine oil ay yung oil grade or yung viscosity. Sa Tagalog, ito po yung kung gaano kalapot yung langis na bibili natin. Let's say ang recommended ng manual nyo ay yung pinaka-common SAE 5W30. Ang ibig sabihin po ng SAE ay Society of Automotive Engineers. Meron din kayo kung minsan makikita dyan na API. Ang ibig sabihin naman po nun ay American Petroleum Institute. Ito po yung mga society or asosasyon ng mga bihasa sa pagtingin ng langis. Sila rin po yung nag-grade ng langis kung ano ba ang viscosity niyan. So doon po sa example natin na 5W30, yung 30 muna ang pag-usapan natin kasi sa totoo lang guys, yun po yung mas mahalaga. Yan po ay tumutukoy sa viscosity or doon sa lapot. Kapag mas mababa ang number, mas malabnaw. Halimbawa, 5W20, mas malabnaw po yan kaysa sa 5W30. Kapag naman naging 5W40 or 5W50, mas malapot po yan sa 5W30. Mas malabnaw, mas mabilis po siyang magta-travel. Kapag mas malapot naman, mas mabagal po siyang magta-travel or magsisirculate doon sa loob ng makina. So baka iniisip na iba, ito yung pinakamalabnaw na gagamitin ko para mabilis na makakasirculate. Kaya nga lang guys, sabi ko nga sa inyo, yung mga expert na nag-design ng makina natin, alam nila yung mga clearance na inilagay nila doon sa makina na meron lang corresponding na viscosity para doon. Kung ang langis po ay lumalabnaw kapag iniinit, kapag naman po lumalamig, ay mas lumalapot naman po ito. Dito po sa atin na isang tropical country, hindi natin masyadong iniintindi yung paglapot ng langis kasi sa totoo lang naman ay hindi lumalamig sa atin ng below freezing. Kahit na magpunta po tayo sa Baguio ay mas malamig lang kaysa sa Manila. Hindi katulad sa mga bansa na nag-i-snow. Ultimo yung tubig na nasa baso nila doon ay pwedeng magyelo. Kapag hindi tama yung pipiliin nilang langis, lalapot po yan. Pagkatapos pag i-start na nila sa umaga, mahihirapan kung umi-start yon at pwedeng maging cause ng mas mabilis na wear and tear. Ngayon guys, dyan pumapasok yung W. Di ba yung example natin kanina, 5W30. Ang ibig sabihin po kasi ng W ay winter. So, depende po kung saang bansa kayo naroon, kung gaano kalamignahan dyan, ay may corresponding na oil para sa makina nyo. Kasi although maraming bansa na may winter, meron din po silang kanya-kanyang degree or level ng lamig na sub-zero. Actually, meron po yung chart na kung anong W ang gagamitin mo, depende sa kung gaano kalamig yung winter nyo. Huwag po kayong mag-alala kung halimbawa, dati kayong gumagamit ng 5W30, pagkatapos ngayon ang ginamit nyo na 5W40. Wala naman pong masama doon kasi aandar pa rin naman po yung makina. Kaya nga lang guys, siyempre maapektuhan dyan yung fuel efficiency. Dahil nga yung makina ay nakadesign sa mas malabnaw na langis, tapos pag nalagyan nyo ng mas malapot, may iba po ang performance. Ngayon guys, pagdating naman po sa pagpili ng brand, kasi madalas tinatanong ako dyan anong brand ng engine oil daw ba maganda? Personally, hindi po talaga kasi ako particular sa brand. Kahit anong legit na brand ay po pwede sa akin. Example, Shell, Caltex, Petron, Pennzoil, Mobil 1, at saka yung iba pang mga sikat na o yung mga veterano na. Hindi lang po ako gumagamit ng mga langis na hindi ko pa nakita yung pangalan sa mga commercials o sa mga magazine. Maganda nga po talaga ang performance ng full synthetic oils kung ikukumpara sa regular oils. Ang problema, malaki ang difference ng price nila. Mismo yung mga car companies, full synthetic oils ang nire-recommend nila sa mga customers nila. Actually, 70% na mga naibentang mga kotse mula noong 2019 ay full synthetic or semi-synthetic na ang nakalagay na oils doon sa makina.
Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang synthetic oil po kasi ay artificially made na lubricant. Gawa po yan ng mga experts sa oil. At ang pagkakagawa po dito ay in a molecular level. Ang ibig sabihin po niyan ay inaral nila yan hanggang sa pinakamaliit na molecules nito. Actually, ang isang patak ng synthetic oil ay may millions of molecules na halos magkakaparehas ang size at structure. Samantala, ang regular oil naman, kapag sinilip nyo ang isang patak niyan under a microscope, millions of molecules din, kaya nga lang magkakaiba yung size ng molecules nito, magkakaiba din ng structure. Kaya ang synthetic oil ay mas refined na ang ilang doble kaysa sa regular oil. Pero guys, syempre, hindi pare-parehas ang quality ng synthetic oil. Depende po sa manufacturer. May kanya-kanya po silang paraan at formula. Ilang associations ng mga experts sa oil ang nag-conduct ng studies at saka nagpapatunay ng superiority ng synthetic oil. Katulad ng American Automotive Associations or AAA na gumagamit ng high-end laboratory at sa studies nila na pinagkukumpara nila yung performance ng synthetic at saka ng regular oil. Dito nila nakita na mas madaling mag-degrade ang regular oil at mas madaling mawala ang efficacy nito kapag na-expose ito sa mga harmful elements katulad ng combustion byproduct or yung hot gas na napoproduce ng isang makina once na sinunog nito yung fuel. Ganon din kapag nahalo ang fuel sa langis katulad ng kapag halimbawa nasira ang injector ng makina nyo. Water contamination na nangyayari naman kung halimbawa singaw na ang cylinder head gasket o kaya naman nag-leak ang oil cooler, nahahalo paunti-unti yung coolant doon sa langis. At ganoon din kapag gumahalo yung microscopic metal na paunti-unting nakakayod doon sa makina natin. Kaya nga sa mga karera, yung mga race teams, hindi sila gumagamit ng ordinary na langis. Ang ginagamit talaga nila, full synthetic. Kasi yung mga race car drivers, grabing gumamit ng makina yan. Dina-maximize ng driver yung kakayanan ng makina. Kaya hindi po dyan po pwede yung mga langis na putyo-putyo lang. At kung bibili kayo ng langis, piliin nyo na yung mga brand na matagal na sa market. Doon na kayo lumagay sa sigurado. Tulad ng Shell, Petron, Daltex, Pennzoil, Mobil One. Yung mga engine oil companies na yan ay gumagastos ng millions yan para sa research and development nila. Nag-i-sponsor at sumasali yan sa mga karera para ipakita nila yung husay ng langis nila. Total, bibili rin lang naman kayo, bumili na kayo nung sigurado. Kapag full synthetic ang gamit mo sa makina, mas matagal din ang intervals ng change oil mo. Di tulad sa regular oils na every 5,000 kilometers ay kailangan mo na mag-change oil. Sa fully synthetic ay pwede kahit na 10,000 kilometers or mas matagal pa. Depende sa brand. Pero guys, alam nyo, kahit na napakaraming benefits nitong fully synthetic oils, ay marami rin pong ayaw gumamit niyan. Dahil para sa kanila, yan daw ay hindi sulit at nakakadagdag lang sa gastusin. Kasi nga naman, ito ay doble at kuminsan triple pa ang presyo kung ikukumpara sa mga regular na mineral oils. Kailangan rin po natin pagbasehan sa pag-change oil ay yung months. Yan kasing mga langis, once na inilagay po natin yan sa makina natin, bibilang na po tayo niyan. Kung ako po ang tatanungin nyo, okay ang langis hanggang 12 months. Kung naka fully synthetic ang makina mo, pagkatapos ay naka 10,000 kilometers ka, bago nag 12 months, ay nasulit mo yung inastos mo sa pagpapa-change oil. Pero kung halimbawa, fully synthetic nilagay mo, yung mamahalin pa. Pero umabot na ito ng 12 months, nakaka 5,000 kilometers ka pa lang. Sabi ng mga experts, kailangan mo na rin niyang i-change oil. Mahaba pa nga yung 12 months kasi mayroong mga kasa at saka mga shop na hindi nagre-recommend ng 12 months. Ang sasabihin nila sa inyo ay hanggang 6 months lang kahit fully synthetic oil ang ginamit nyo. Kaya talagang nakakapanghinayang kung halimbawa sa loob ng 6 months ay 1,000 kilometers or 2,000 kilometers lang ang inandar ng sasakyan mo, mag-change oil ka na naman ng fully synthetic. Madami pa naman po mga car owners na nangingibang bansa katulad ng mga seaman na kaya lang nila nagagamit yung sasakyan nila kung nandito sila sa Pilipinas. Mamamasyal sila dito, tapos sa pamamasyal nila naka 1,000 or 2,000 kilometers lang sila. And then, kailangan na nila ulit maghanap buhay at sumakay sa barko. Mawawala na naman sila ng 6 months or mas matagal pa. Kaya pag uwi nila dito sa Pilipinas, tanong nila sa akin, kailangan na ba nila ulit i-change oil? Kakaunti pa naman daw ang tinakbo ng sasakyan nila mula nung huling change oil. So, ang sagot ko naman po dyan ay kung brand new yung sasakyan nyo, tapos sinabi sa inyo ng kasa na every 6 months or every 5,000 kilometers, whichever comes first, ay kailangang ipa-change oil, mas mainam po na sundin nyo ito.
Kasi baka mamaya kung hindi nyo susundin ay ma-void yung warranty. Pero kung wala na po kayong iniingatan or kinoconsider na warranty, para sa akin, kung halimbawa naka 6 months pa lang kayo at hindi nyo pa napapatakbo ng 10,000 kilometers, ay sulitin nyo na yung fully synthetic oil na nilagay nyo sa makina nyo. Tapos pagdating ng 12 months at saka kayo mag-change oil. Yun po kasing mga sinasabi ng kasa or ng mga ibang shops, kailangan every 6 months ay mag-change oil kayo. Siyempre may kasama na po yun na business strategy. Mas madalas kayo magpapa-change oil sa kanila, mas madalas din silang kikita sa labor, at kung sa kanila din kayo bibili ng langis, pati sa langis kikita din sila. Which is wala naman pong masama doon kasi negosyo yan. Tsaka ang mga makina naman po natin, walang masama dyan kung mas madalas kayo mag-change oil. Mas magastos nga lang. Ayon po sa Kia Philippines, have your oil change every 10,000 miles or 15,000 kilometers or 12 months, whichever comes first. So parehas po kami ng Kia na every 10,000 or 15,000 kilometers or 12 months, kung alin ang mas mauuna. Kaya dun po sa mga hindi masyadong malakas gumamit ng sasakyan, na hindi man lang nakaka 5,000 kilometers sa loob ng 12 months, tapos wala namang kinoconsider na warranty na mavo-void, mas practical na gamitin ang regular na mineral oil lang. Kasi hindi naman po ibig sabihin na ginamitan nyo ng mineral oil yung makina nyo ay pinababayaan nyo ito. Maganda rin kung gamitin niya regular oils. Mas maiksi nga lang po ang change oil intervals. Every 5,000 kilometers or 12 months. Pero ibang usapan po pagka ang makina nyo ay mayroong turbo. Kasi guys, itong turbo nakakabit po yan sa may exhaust. Ina-harness po niyan yung mainit na hangin mula doon sa exhaust para makapag-supply ng mas maraming hangin pabalik doon sa intake para maging mas malakas yung makina. Kaya nga lang napakainit po niyang turbocharger. Ang nag-lubricate po niyan ay yung langis din na nandun sa makina. Kaya mas advisable po dyan na gamitan ng fully synthetic oil. Kasi yung fully synthetic oil ay mas malakas ang resistance sa init. Mayroon po mga gustong makatipid pero nag-aalangan na mag-switch from fully synthetic oil to regular oil. Kasi may nakapagsabi daw sa kanila na once na nakagamit ka na ng fully synthetic ay hindi ka na pwedeng bumalik sa regular. Well, depende po yan. Basahin nyo po yung owner's manual nyo. Ngayon, kung nire-require kayo ng owner's manual na gumamit ng fully synthetic oil para dyan sa makina nyo, ay yun po ang sundin nyo. Pero kung hindi naman po required ng owner's manual na gumamit ng fully synthetic oil, okay lang po na gumamit kayo ng regular oil. Kaysa naman inabot na kayo ng 2 taon eh hindi kayo makapag-change oil dahil kulang pa yung budget nyo pambili ng full synthetic oil. Tapos pagka nagka-budget kayo, di bumalik kayo ulit sa fully synthetic. Wala akong problema yan na magpapalit-palit kayo from fully synthetic to regular or from regular to fully synthetic. Mayroon naman po mga car owners na medyo luma na yung sasakyan na nagsasabi na hindi daw maganda at hindi daw sulit gumamit ng fully synthetic oil dahil nung mag-switch sila sa fully synthetic ay nagkaroon ng mga leak yung oil seals ng makina nila. Partly totoo po yan kasi alam nyo guys, yung fully synthetic oils marami po yung detergents, mahusay po yan maglinis ng loob ng makina. Yung mga gunk or yung mga namumuong langis na nandun sa loob ng makina ay unti-unti po yung nalilinis. Kapag nawala na po yung gunk, lalo na doon sa mga oil seals, dyan po nare-reveal kuminsan na meron palang mga sirang oil seals. Kaya dyan na rin po magsisimulang mag-leak. Pero kung maayos pa po ang mga oil seals ng isang makina kahit na luma na ito, ay hindi po yan magkakaroon ng leak kung sakaling magsuswitch kayo sa full synthetic oil. Pero gaya nga po ng sabi ko kanina, kung hindi naman required ng owner's manual na gumamit kayo ng fully synthetic oil, ay okay lang na yung regular mineral oil ang gamitin nyo. Basta palagi nyo lang kung tatandaan na sa pag-change oil, alamin nyo yung tamang viscosity na nire-require para dyan sa makina nyo. Huwag na po kayo mag-eksperimento. Hanggat maaari, gamitin nyo yung sakto. Huwag malabnaw, huwag mas malapot. Maganda rin po na maging habit natin na from time to time ay chine-check natin yung dipstick kung nasa tamang level ba ang langis sa loob ng makina. Kasi nagbabawas din po yan pa konti-konti, gawa ng nag-e-evaporate din po yan sa init. Kaya mahalagang binibisita po natin kasi baka mamaya matuyuan. Pero guys, naitanong nyo na ba?
Ano kaya ang mangyayari kung sobra naman sa recommended na level ang mailalagay nating langis dyan sa loob ng makina natin? Hindi rin po maganda yung masobrahan talaga sa langis yung loob ng makina natin. Kung ang sosobra po ay 1 tasa o 2 tasa, okay lang po yan. Pero kung halimbawa 1 litro o 2 litro ang mailalagay yung sobrang langis dyan, ay hindi na po yan maganda. Hindi naman po yan agad-agad na e-epekto sa makina nyo. Pero kung hindi po yan itatama, pwede po talaga yang mag-cause ng damage. Kasi guys, sa loob ng makina natin, umiikot po yung sigunyal. At kapag nag-accelerate po tayo o tumatakbo na tayo ng matulin, tumutulin din po yung ikot ng sigunyal. Pag sobra naman sa langis yung mailalagay natin sa makina, tatamaan po ng sigunyal yung pondo ng langis na nandoon sa may oil pan. At kapag paulit-ulit po yung tinatamaan ng sigunyal, magkukos po yan ng bubbles. Magiging foamy po yung loob ng oil pan natin. At yan po ay hindi maganda. Yung oil pump na nahandyan sa loob ng makina natin, nakadesign po yan mag-pump ng langis na liquid at hindi po yung langis na foamy. Foamy na yung langis, hindi na po yan maipapump ng maayos patungo dun sa mga pyesa na nangangailangan ng lubrication. Lalong-lalo na po dun sa top part ng makina natin. Kung saan nahando ng camshaft na paikot-ikot din. Pag nagkulang na po yan sa lubrication, magkakaskasan na po yan, bakal sa bakal. Yung makina po natin, nakadesign yan na meron lang certain na level talaga ng langis na nandun sa loob. Kasi pag yan po ay sumusobra sa dami ng langis, nag-o-occupy ng sobrang space yung langis. Magkakaroon ng sobrang pressure sa loob ng makina. Kalaunan po, yung pressure na yan, maghahanap po yan ng lalabasan, masisira po yung oil seals. Kasi dyan po lalabas yung mga sobrang langis. Bakit daw pagka binuksan nila yung hood nila ay amoy gasolina? Tapos pag i-check na nila yung level ng langis, makikita nila na mas dumami yung langis at lumampas na doon sa dapat na level niya lang. Pero mas lumabnaw din ito tapos amoy gasolina. So yung mga ganyang sitwasyon po, malamang yan ay umalo ang gasolina doon sa langis. Although hindi naman po ito makakasira agad sa makina nyo, pag hindi po ito binigyan ng pansin, katagalan ay doon din po yan mauwi. Tapos bukod pa dyan, pagka ganyan ang sitwasyon ng makina nyo, ay parang kapos po yan sa power at malakas kumonsumo ng gasolina. Ang unang cause po ng paghalo ng gasolina sa langis ay yung tinatawag nila sa English na running rich. Hindi po ibig sabihin niya na tambak-tambak yung pera. Ang ibig sabihin po niyan ay maraming pumapasok na gasolina doon sa combustion chamber. Ang mga makina po kasi natin, para yan maging efficient, nagre-require po yan ng saktong air and fuel mixture, which is 14.7:1. Ang ibig sabihin po nun, 14.7 parts ng hangin tapos 1 part fuel. Ang tawag po dyan ay stoichiometric ratio. Pag hindi po ganyan na magiging ratio ng gasolina at hangin, magre-result po yan sa unburnt fuel. Sa Tagalog po ay merong mga excess na gasolina hindi nasusunog. Tapos yung gasolina hindi nasunog, ang mangyayari po dyan, mapupunta po yan doon sa may cylinder wall. Makakasingit po yan doon sa mga piston rings, tapos tutulo siya pababa doon sa may oil pan. Kung saan nahalo na po ito doon sa langis. Kung mahaba-haba palagi ang mga biyahe nyo, magiging enough naman ang temperature ng makina para mag-evaporate itong gasolina na humalo sa langis. So kahit na marami kayo nag-check ng level ng oil sa dipstick, ay hindi po ito nadadagdagan. Pero kung ang paggamit nyo ng sasakyan ay palaging short trips lang, hindi po magiging enough yung temperature ng makina para ma-evaporate lahat ng gasolina na nahahalo dun sa langis. Kaya ang nagiging result po niyan, dumadami yung langis, lumalabnaw, tsaka nag-aamoy gasolina. Nagiging running rich po ang isang makina kapag may sirang fuel injector o kaya naman kung di karburador ang makina nyo, may diferensya ang karburador or wala ito sa tono. Pwede rin pong maging running rich ang isang makina kapag sobra na ang dumi ng air filter, pati na rin ang MAF sensor. Kasi pag marumi po yung mga yan, ay hindi sapat na hangin ang makakapasok doon sa combustion chamber. Isa pa pong cause ng paghalo ng gasolina sa langis ay kapag merong engine misfire or yung kapag pumapalya yung makina natin. Ang cause naman po ng engine misfire kadalasan ay luma or pundido na yung spark plugs. Pag yan po kasi ay napupundi na o naluluma, humihina yung spark. Kuminsan naman inconsistent. Or kuminsan wala talagang lumalabas na spark. Na dahilan para hindi masunog ng maayos yung gasolina.
Pwede rin pong maging cause ng engine misfire ang sirang ignition coil at sirang mga high tension wire. Kasi guys, kapag sira ang mga ito, kahit buo ang spark plugs nyo, wala namang kuryenteng dadaloy papunta dun sa spark plugs. So wala rin pong lalabas na sparks. Hindi masusunog yung gasolina. At kapag hindi po nasunog yung gasolina, palyado ang makina. Yung gasolinang hindi nasunog, makakasingit doon sa gilid ng piston, pababa papunta doon sa may oil pan. Yung mga ganitong sira guys, mas maganda kung meron kayong trusted na mechanic, ay dalhin nyo na agad. Kasi yung mga mekaniko, meron silang mga test na ginagawa para matukoy nila kung alin ang sira. May mga pagkakataon po kasi na kung minsan natitipid tayo sa mekaniko, ang gagawin kapag palyado ang makina, bibili agad ng isang set na spark plugs. Tapos ang bibilin pa yung pinakamahal. Pagkabit ngayon ng spark plugs, ganun pa rin, palyado pa rin. Hindi naman pala spark plug ang sira. Ang sira pala ay ignition coil o kaya naman yung high tension wire. So sayang lang yung spark plugs na nabili. Nadodoble tuloy yung gastos. Tapos guys, advice ko lang na once na natukoy nyo na ganito po ang naging problema ng makina nyo, yung nahalo yung gasolina dun sa langis. Kapag nasolusyonan nyo na, ay mag-change oil na kayo. Kasi yung langis po na nahaluan ng gasolina ay hindi na ganoon ka-effective mag-lubricate. Pwede po yang magbigay ng paunti-unting damage dun sa makina nyo hanggang sa ito ay lumala.